pinakaunang dahilan ay budget. Meron naman akong option na bumili na mas mahal at mas kilalang brands, pero talagang pinili ko para sarili ko magkaroon ng threshold pagdating sa budget sa isang scooter para magamit ko yung ibang savings ko sa ibang mga bagay at accessories, diba? Ang pangalawa ay practicality pati convenience. Itong scooter na to, gas and go. Automatic na siya, so hindi ka naman may problema sa clutch or sa cambio, diba? At isa pa, yung storage ito, decent enough. Meron na siyang bracket na pwede mong pagkabitan ng top box anti-mano. Sumunod naman yung specs and features nitong motor na to. Naka-all LED lights na siya. Malakas yung ilaw niya, yung headlight. Naka-disc brake sa harap, naka-drum brake sa likod. Naka-iGet inspired engine. Tapos naka-fuel injected pa. Tapos may dalawang USB ports or charging port na pwede mong i-charge dalawang device at the same time. Malalim yung dalawang pockets niya dito sa dashboard. Pwede kang maglagay ng malaking bottled water. At isa pang panalo para sa akin dito yung retro design ng scooter. Pag nakita mo siya personalan, magugulat ka sa laki niya. Walang sinabi yung ibang mga scooters. Biglang lumiit yung mga ibang scooters. Para nga siyang maxi scoot na retro design At nagulat ako sa mobility nitong scooter na to. Pag titignan mo siya, pataba Kala mo mabigat dalhin Pero nung actual na sinubukan ko, ang gaan pala niyan dalhin. 95 to 99 kilograms lang tong scooter na to. Halos kasing bigat ko lang, mabigat rin ako Sa gabi naman, medyo safe dahil maliwanag yung headlights, maliwanag yung signal lights, meron siyang park light na kitang-kita rin sa harap. At maganda yung handling niya. Okay na okay sa gabi. So kahit sa medyo light rain, makikita nyo medyo umuulan, okay pa rin. No problem, papunta sa gigs. So para sa tulad kong giging musician, ang laki ng titipirin ko sa gas dito. Galing ako 4 wheels na SUV. Hindi ko alam bakit ngayon ko lang naisip na kumuha ng scooter para sa mga gigs ko. Dapat ito matagal ko nang ginawa. Pag-usapan naman natin yung mga cons nito. Number 1, walang kickstart. Sayang walang kickstart. Perfect na sana kung meron. Parang safety net kasi yun sa mga motorcycle. Pag naubusan ka ng baterya, nalobat ka, meron ka pa rin way para paandarin yung motor mo para makapunta ka sa shop or makauwi ka. Pero considering the price, ganun talaga At isa pang cons niya, yung motorsiklo itself. Dahil first of its kind ng motorscar na retro scooter design. So yung parts nito, pagka nawalan or hindi natin alam kung kailan masisira yung parts at hindi natin alam kung kailan yung darating yung replacement parts at mga kapaka kung ano yung mga compatible parts galing sa ibang brands. So para kanina itong motor na to, tulad ka no over 40, giging musician, on a budget, at hindi na masyadong naghanap ng latest and greatest. So, thank you for watching. Hope this helps you out. Ride safe sa inyo lahat.